Sa pagsagad ng magkapatid na salandig ng kanilang kakayahan, nagulat ang lahat dahil sa ipinamalas na lakas ni Lucero sa paglaban sa isang higlar at kasabay pa nun ang pagputol ni Isla ng leeg ng isa pang higlar ng mabilisan dahil din sa paglabas ng pakpak nito bilang sinaunang gabunan. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa pakilang subscribe button. Salamat! Napatay na rin ni Lucero ang isang higlar dahil sa ginawa niya. Ganon din naman si Isla sa kalaban nitong higlar. Samantala ay sa kabilang dako tayo ng labanan. Sanctus, Diyos, Rex Omnipotens, tagapaglikha ng liwanag at hukom ng kadiliman, ika'y tinatawag ko, Ama ng lahat, Exorhe at Pugna, Prome, sa lakas ng banal na bakos na ito, pauwiin ang kasamaan na nasa aking harapan. Fiat, Potensya, Tuwa, Super Inimicum, at gawin mong abo ang kanyang laman. Higlar, ikaw na anak ng dilim, Hode, Hetremi, sa ngalan ng Diyos na makapangyarihan, Descendat Ignis di Caelo, et kusumate sa bawat salinlahi. Wawasakin ang iyong sumpa, Adonai, El Shaddai, Yahweh, Sibaot, ipataw ang iyong hatol, sapagkat ang liwanag ay magtatagumpay sa dilim. Fiat, Hostisya, Periat, Tinibra. Amen. Dasal ni Amador, kasabay ng pagkilos nito na hawak ang kanyang bakos, at habang binibigkas niya nga ang dasal na yon sa bilis ng mga kaganapan sa lugar, isang liwanag ng kasing tingkad ng araw ang bumalot sa kanyang katawan. Sa huling bigkas niya ng amen, sa paghampas nito ng bakos sa lupa na di kalayuan sa higlar na kaharap niya, isang makapangyarihang enerhiya ang nagmula sa bakos at dumaloy sa lupa at mabilis na lumapit sa higlar, at nang maabot ng liwanag ang higlar, dahil sa hindi na rin ito makagalaw sa kinatatayuan niya, kundi humiyaw sa sakit hanggang siya'y maging abo. Kasabay naman ng ginawang yun ng ama ni Mikael, sa pagbagsak ng huling lipad na aswang sa lupa ay tila lumalamlam na ang kagubatan. Dahil sa liwanag na dulot ng espada ni Kael ay parang unti-unting nagbabawas ito ng tensyon sa paligid. Ngunit parang hindi pa rin yun sapat upang maibsan ang bigat ng sitwasyon at sa kabilang bahagi ng baryo o labanan, naririnig pa rin ang sigawan ni Lucero at Isagani. Si Isla na nasa anyo ng sinaunang gabunan ay tila hindi pa rin naman natitinag. Ang kanyang mga itim na pakpak ay bahagyang kumikislap-kislap sa ilalim ng liwanag ng buwan at sa bilis ng pangyayari. Nang muling magkasama ang dalawang magkapatid na salandig, Kuya Lucero, kailangan nating tapusin ang mga ito bago pa dumating mas malakas nilang kasamahan. Salita ni Isla habang mabilis na umaatake gamit ang kanyang malapunyal na kuko. Hindi tayo urong, Isla, tugon naman ni Lucero. Sabay hampas ng kanyang kaliwang braso na animoy bakal, dahilan upang tumilapon ang isang higlar sa malayong bahagi ng kagubatan. Tara, kapatid ko! At doon ay wala nang tugon pa na salita mula kay Isla. Sabay na lumipad ang magkapatid ng mabilis upang tunguhin ang lugar kung saan tumilapon ang huling higlar na buhay pa. Umangat ang dalawa nun sa ere, lagpas sa mga malalaking puno ng kagubatan, gamit ang kanilang mga nagniningning na mga pakpak sa tingkad sa pagtama ng liwanag ng buwan. At para bang alam na alam ng dalawang magkapatid ang kanilang gagawin, dahil sa parehas na parehas ang kilos ng kanilang ginagawa. At sa pagbulusok ng dalawang magkapatid mula sa taas patungo sa kinalalagyan ng higlar sa baba, sa isang iglap,
Parang tunog ng kanyo ng pagdapo nila sa Higlara na puno ng alikabok ang lugar kung saan bumagsak ang dalawang magkapatid. At sa mga ilang sandali, sa paghawi ng alimpuyo ng hangin doon, ay dalawang may pakpak na nilalang ang naglalakad na papabalik sa baryo ng mga gabunan. At yun ay walang iba kundi ang dalawang salandig. Dahil sa iniwan na nila ang katawan ng panlimang higlara na wasak-wasak na dahil sa kanilang atake dito. At sa kinalalagyan naman ni Kael at ng kanyang ama ay papaatras na rin ang mga aswang dahil sa nakikita nilang wala na silang pag-asa pang manalo sa digmaang ito. Dahil sa ubos na ang mga higlar na kanilang suporta sa labanan. Hinabol naman nila Kael at Senyor Amador ang mga ito, ngunit hindi na sila nag-aapura pa. Naglalakad na lamang sila, at kung sino na lang ang maaabutan nilang buhay ay siya na rin lang ang kanilang pinapaslang. Ganon din ang mga gabunan sa baryo na pinamumunuan ni Isagani, dahil sa alam nilang patapos na rin ang laban at ang tanging gusto sanang makaharap ni Kael ng mga oras na yon ay si Gregorio. Ngunit alam niyang nakatakas na ito. Pero habang papahupa naman na ang kaguluhan at bago pa man sila makahinga ng maluwag, isang malakas na alingaw-ngaw ang bumalot sa buong lugar. Isang tila puwersang tumutulak sa bigat ng hangin. Natigil sila noon habang papalayo na ang mga aswang. At napabulong pa si Amador ng dumating na siya. Mahinang bulong niya habang nakatingin ito sa isang malaking anino na unti-unting lumilitaw mula sa karimlan ng kadiliman. Nang sa mga ilang sandali, ang anino ay dahang-dahang nagkaroon ng anyo at isa yung higlara sa pagkakabuo nito. Yun nga lang ay, eto na ba? Ito na ba ang sinasabi nilang general nila? Uwi ka pa ni Amadora. Dahil para sa ating kaalaman mga kabagis, patungkol sa uri ng aswang naman na ito, alam naman na natin ang ibang detalye dito dahil naipaliwanag ko na sa mga nakaraang part ng kwento. Dahil oo nga't makapangyarihan ang lahi ng aswang na ito, nakilala sa kanilang pambihirang lakas, bilis at tibay. Sila ang itunuturing naman dirigma ng dilim at karaniwang ginagamit bilang sandata ng mga higit pang makapangyarihang nilalang ng kadiliman, kagaya ni Gregorio na may tangan ng karunungan ng libro ng Irahel. Ngunit ang tunay na pagkakakilanlan ng kanilang lakas ay nakasalalay sa kanilang general, ang pinuno ng kanilang lahi. Ang isang higlar ay hindi basta-basta nagiging general. Ang proseso ng pagpili ay ginaganap sa pamamagitan ng isang ritual na tinatawag nilang ritual ng salin. Sa ritual na ito, ang bawat aspirante ay kailangang magpakita ng kanilang lakas sa harap ng pinakamataas na nilalang ng dilim. Madalas na isa itong demonyo o isang entidad na tagapagbigay ng kanilang kapangyarihan. Tanging ang may pinakamalaking potensyal ang maaaring maging general. At sa pagsasalin ng dilim ng kaluluwa, ang kaluluwa ng general ay pinagsasalinan ng enerhiya mula sa sinaunang higlara na unang nilalang. Ang prosesong ito ay nag-iiwan sa general ng mga kakaibang kakayahan. Kaya naman kasing tigas ng bakal ang kanilang balat at nagagawa nilang utusan at palakasin ang kanilang mga kasamahan. Kapag ang mga pangkaraniwang higlara ay nasaktan ng malubha o di kaya naman ay napatay na, ang general ay maaari nang lumitaw at muling mabuo gamit ang enerhiya ng kanilang mga nasasakupan. Dahil ang general ay nagsisilbing tagapagdala ng enerhiya mula sa kadiliman patungo sa mga nasasakupan nitong higlara.
Sa kanya nagmumula ang kanilang kakayahang muling maghilom. Kaya namang kapag nawala na ang mga tauhan nito, ay siya namang pagbabalik ng enerhiyang yun sa kanya at pagsasamaterial nito upang ipaghiganti ang kanyang mga kalahing namatay. Ganon, mga kabagis. Kaya ang galing, di ba? At sa paglitaw nga ng general ng mga higlara, bigla na lang ang mga aswang na nananakbo sa paligid na naabutan nito ay napatigil at napaluhod na nakaharap sa nilalang na ito, na para bang ginudyos ng mga aswang ang general, maliban na lamang sa mga gabunan ng baryo ng Gubat Lawig. At habang nagaganap ang pangyayaring yun, ay siya namang pagkakakita na ni Isla at Lucero sa general ng higlara sa kanilang pagdating sa lugar. Ngunit kahit pa nakita naman nila iyon, ay wala ka pa rin namang mapapansin na takot sa kanilang mga kilos. Natigilan lang sila sa paglalakad. Samantalang si Kael naman noon ay nagpatuloy lang sa paglalakad ng kalmado papalapit sa tabi ng kanyang ama. At sabi niya ng, "Ama, yan na ba? Yan na ba ang general ng mga aswang na sinasabi nila?" Tanong ni Kael ng maalumanay. "Oo anak, hindi mo dapat siya malitin," tugon ni Amador. Habang nagbubulungan naman sa pag-uusap ang mag-ama, ay tahimik lang naman na inililibot ng higlarang paningin nito sa mga lalang na nasa palibot niya. Kasama na dito ang mga aswang na nakaluhod sa harapan niya sa di kalayuan. Mababa na agmunon sa mga mata nito ang malamig na katauhan niya. Walang emosyon na tila isang bangkay na walang nararamdaman sa kaibuturan ng puso nito. Nang humakbang naman si Lucero dahil sa kagustuhan nito na makalaban ang general ng mga aswang, sumunod si Isla ng hakbang sa kanya na parang gusto rin itong tulungan ang kanyang kuya. Pero napansin naman yun ni Kael ang pagkilos ng dalawa. Doon ay biglang itinaas ni Kael ang kanyang espada. Sabay bigkas niya sa malakas nitong boses ng, "Isla! Senyor Lucero! Ako na ang bahala dito. Ayaw kong mapahamak pa si Isla sa labanang ito. Tutal ay patapos na rin ang kaguluhan. Mas mabuti siguro kung ako na ang humarap sa lalang na ito." Sa boses naman na yon ni Kael ay natigilan ang dalawang magkapatid, sapagkat alam din naman ni Lucero na ang iniisip lang ni Kael ay ang kaligtasan ng kanyang asawa. Di na rin umimik pa si Lucero. Bagkos ay tumigil na nga lang sila sa pagkilos ni Isla. Pagpapahiwatig na pagsang-ayon nila sa kagustuhan ni Kael. At sa unang hakbang ni Kael, "Anak, mag-iingat ka. Hindi birong kalaban ang aswang na yan." Babala pa ni Amador. "Oo, ama. Naiintindihan ko." Tugon ni Kael at tuloy ng lakad nito. Sabay habang papalapit na siya sa lalang sa kalmado nitong postura, bumubulong na siya noon ng mga panalangin mula sa puting libro. "Ama, Ama naming nasa kaitas-taasan, sa harap ng mga demonyo at sa pagtatapos ng kanilang paghahari, kami tumatawag sa iyong lakas. Dominus, Diyos, Lumen, Eternum, Ode Preces Nostras. Pagpalain mo si Micael Arcangel, tagapagtanggol ng liwanag sa gitna ng dilim, at gawin siyang matibay sa laban. Fiat voluntas tua, sicut et caelo et entera, sa wakas ng lahat ng bagay. Huwag hayaang maghari ang kasamaan. Sa iyong pangalan, hayaan ang liwanag ang siyang magwagi. Per Christum Dominum nostum tetragrammaton, iyi, asher, iyi. Isinalin sa ako ay ako. Amen. Sa iyo Diyos ang lahat ng simula at wakas. Inaalay namin ang huling salita. Micael dox loses custodias nos omne malu. Amen. Sa mga bulong ng dasal ni Micael, bigla siya noong kumilos na parang kidlat. Hawak ang espada nito.
at sa isang kisap mata, pagbaon sa lalamunan ng general ng mga aswang ng kanyang espadang pangil. Tunog ng general sa lalaugan ng kanyang lalamunan. Dahil sa tagos ulabas ang espada sa kanyang batok sa ginawang atake ni Kael. Oo, sing bilis ng kidyap ng kidlat ang pagpaslang ni Kael sa tinatawag nilang general ng aswang. Ni hindi na nga ito nakaporma pa. At habang nakabaon pa sa lalamunan ng aswang ang espada ni Kael, ay walang makakaligtas sa kaparusahan ng ama. Wika pa ni Kael. Sabay hugot ng espada nito sa lalamunan ng general ng aswang, kasabay ng pagsipa niya. At sa pagbagsak ng aswang sa lupa, ay siya na rin lang ang pagkawasak ng buong katawan nito na parang nadurog sa mapipinong baga na siya namang naging abo. At sa pagtalikod na ni Kael dito, kayong lahat ng mga lalang na lumuluhod sa lalang na ito ay mapaparis sa sinapit niya. Oras na muli nyo pang salakayin ang baryong ito. Pero hindi nangangahulugan sa mga sinasabi ko. Naligtas na kayo sa pagtatapos ng labanang ito. Ito lang ang kondisyon ko bago pa makaalis ang iba sa inyo. Sa kung sino man ang may kaalaman o kayang magbuod ng detalye kung papaano nabuo ang planong pag-atake sa baryong Gubat Lawig, pati ang mga sangkot dito, pati ang motibo, ay maiwan na. Dahil panahon na para mailantad ang buong katotohanan. Boses ni Kael sa mga aswang na natitira sa pangkat ng mga kalaban na nooy nakaluhod pa rin sa lupa at gulat na gulat sa ginawa ni Mikael sa kinatatakutan nilang aswang. At maski ang mga kasama noon ni Kael, kabilang ang kanyang ama at asawa, ay manghang-mangha sa kakayahan na meron na ngayon si Kael. At nang walang gustong sumagot sa mga aswang na natitira sa mga kalaban, gunaw ng dalawa dito sa pagdaan ng pangil ng kidlat sa katawan noon ng aswang. Magsasalita ba kayo o hindi? Wika ni Kael pagkatapos niyang halimbawaan ang mga ito. At doon ay biglang tumayo ang isa sa mga yun na nooy nakapagpalit naman na ng anyo bilang tao. Ako, Senyor Mikael. Salita noon. Bigla ang lumitaw si Kael sa harapan ng lalaking yun sa mabilis nitong pagkilos. Kasabay ng, palibutan niyo ang lahat. Wala munang makakaalis hanggat hindi natin napipiga ang lahat ng impormasyon sa kanila. Wikang utos naman ni Lucero habang papabalik na sila ni Isla sa mga normal nitong anyo bilang mga tao. Pinalibutan naman ng mga gabunan na angkan ni Lucero ang mga kalaban na nooy para ng mga basang sisiw dahil sa takot na kanilang naramdaman sa dibinong tangan ni Kael. Sabihin mo ng lahat ng nalalaman mo. Matigas na utos ni Kael na sa malamig nitong boses ay tila nagbabanta sa sino man na magtatangkang magsinungaling. Nakatutok noon ang kanyang espada sa lalang na may paunti-unting liwanag na kumikidyap-kidyap dito habang nasa dibdib ng aswang ang tulis nito na nasa anyong tao na nga. Ang lahat ng ito ay utos lamang. Hindi namin ito kagustuhan. Nanginginig na wika ng aswang. Ang kanyang mga mata noon ay puno ng takot habang nakatingin kay Kael. Si Senyor Elan, si Senyor Gregorio, silang may utos dito. Dagdag pa niya. Ngunit, alam na namin ang bagay na yan. Ang gusto naming malaman ay kung ano ang motibo ng pagsalakay niya dito at ano pa ang mga plano ng pamilyang kinasasangkutan niyo. Salita ni Kael. Sabay napatingin pa si Amador kay Kael at parang nangusap ang kanilang mga mata.
nang biglang nagsalita ulit ang aswang. At dahil doon, sa dami ng sinasabi nito, ay minabuti nilang kausapin na ito ng masinsinan sa isang kubo sa baryo, kasama ang magkapatid na salandig at ang mag-amang dalagit. Sa mga aswang naman na natitira pa, ay ginawa na nila ang mga yun na bihag hanggang sa hindi nila nalalaman ang lahat sa lalaking iyon. At sa pag-uusap ng mga ito, ay inisa-isa nga ng lalaki ang mga nalalaman nitong plano ni Gregorio at Erlan. Kasama pa noon si Sarimbaldombre na ngayon ay patay na rin. At sa buod ng mga sinasabi ng lalaking yon ng gabing ito sa dalawang pamilya, ay matagal na pala na plano ni Sarimbaldombre na paghigantian ang mga dalagit. Alam naman na natin yon, dahil nga sa ginawa rin lang ng mga dalagit na parang pag-agaw ng kapangyarihan sa 6 na upuan o impluensya nga. Yun ang unang plano ni Sarim, ang mapaghigantian lang ang mga dalagit. Sana, ngunit sa paglipas ng panahon ay mas lumalim na ng mas lumalim ang galit na nararamdaman noon ni Sarimbaldombre, hanggang sa buong 6 na pamilya na ang kinamuhian nito. Dahil sa nung wala na siyang impluensya at kapangyarihan, ay para na lamang siyang basurang kinalimutan ng mga taong naging kaibigan niya sa 6 na pamilya. Ni walang tumulong sa kanya para makabangong muli sa kinasadlakan ng kanyang pamilya. Naging hardinero na nga lang siya ng mga dalagit, hindi ba? Pero sa likod ng pagpaparayang ginawa niya, ay dahil lang yun sa kagustuhan nitong makabawi. Dahil dito ay tinuklas niya nga ang aklat ng Irahel na mga iilan lamang pala sa 6 na pamilya ang nakakaalam sa buong katotohanan o hiwagang nakabalot sa 6 na libro. Na ayon sa kwento ng lalaki na nagpakilalang Eladio, yung nakausap nila Kael, ay ang 6 na maestro rin pala ang unang nakatuklas at siyang nakapagpahiwa-hiwalay sa libro sa 6 na bahagi upang iselyo ang Irahel na takwil na anghel. Kung naaalala nyo nga yung Ark ng Bacolod, isa yun sa selyo na ginamit ni Amadorino Dalagit. Ngunit hindi yun kumpleto, sapagkat nalaman din lang ni Amador yun kay Silvino, sa kuya nito. Isang bagay na hindi pa maliwanag kay Amador hanggang sa ngayon. Alright, yun mga kabagis ko. Nakapag-upload din tayo. Pasensya na kayo mga kabagis, ngayon lang ako nakapag-upload ulit. Galing akong Baguio. Bakit kanyo? Dahil nga nung natapos ang holiday, sinamantala na namin ang umakyat sa Baguio, sa BGH. Doon na namin ipinagamot ang papa ko eh. Kakauwi ko lang kahapon. Medyo okay naman na ang lagay ng papa ko. Pero may follow-up pa kami ng January 9 sa check-up niya, para tuloy-tuloy na sana ang paggaling. Sinasabi ko lang naman to mga kabagis kasi baka sabihin nyo, tinamad naman ako sa pag-upload. So, ituloy natin to bukas. Magkalkal naman tayo ng mga sikreto sa mga susunod na episode. So ayun, iiwan ko muna sa inyo ang part 33. Salamat sa suportang tunay.